Nang malaman ni Martha ang mga bangungot na pinagdaanan ni Jasmine, sinimula na ng ina ang laban para sa kanyang anak. October 6 na medical legal yung anak ko. October 7 bumalik ako para mag-complain laban kay Roy Olaguer. Sa resulta ng medical legal, nakasaad na may blunt penetrating genital trauma si Jasmine. Ibig sabihin, napuwersa ang maselang bahagi ng katawan ng bata. Resibo ito na inabuso ang paslit. Pero dahil 3 araw na nang lumipas mula nang mangyari ang krimen, hindi na maaaring hulihin ng walang warrant of arrest ang suspect. Kaya, October 21, nagsampa na si Martha sa Women and Children and Complaint Unit o CIDG WCCU ng mga kasong acts of lasciviousness at paglabag sa anti-rape law laban sa barangay tanod na si Olaguer. Rape is generally not bailable offense in the Philippines, especially when the evidence of guilt is strong. Pero para kay Martha, hindi pa raw nagtatapos sa pagsasampa ng kaso ang kanilang laban. Gusto ko silang matagal sa pwesto para malaman nila kung ano yung maling ginawa nila. Gusto ko lahat sila managot. Harapin nila kung ano yung ibibigay sa kanila. October 30, kinasuhan din ng obstruction of justice ni Martha ang 3 barangay official na sina Ramoncito Lagao, Minerva Lagao at Gemma Alvarez. Bunsod ito ng paniniwala ni Martha na sinubukan pang pagtakpan umano ng mga opisyal ang ginawa ng tanod na si Olaguer. Alam mo yung tipong naargabyado na yung anak ko. Hirap na hirap kami, lakad dito, lakad doon. Pero sila nakikita ko araw-araw, mas sila pa yung nakakakilos ng tama. Yung mga kinukomplain ko, halos mga nakasama ko din po sila dati. Tsaka ninang sila ng anak ko. Inisip ko din na hindi ko sukat akalain na mangyayari sa anak ko doon sa taas. Ang lagi ko sinasabi kay Gemma, hindi naman ganun kataas yung 2nd floor, bakit hindi ka sumigaw? Tapos na sana. Kasama sa kinasuhan ni Martha ang barangay kagawad na nakuhanan sa CCTV. Naaktuhan niya ang pananamantala ni Olaguer sa bata. Nagpaunlak ng panayam si kagawad Gemma sa resibo. Nung pag-akyat ko po, nakita ko po na yung biktima at saka yung suspect magkaharap sa upuan. Tapos doon ko na siya nakita na may ginagawang hindi maganda dun sa bata. Mas pinili kong kumalma at kausapin yung suspect para tanungin ng mga kung bakit niya ginawa. Kasi syempre, hindi naman din iba yung bata. Sinubukan ko, nakausapin pa din siya, baka sakali po na umamin, kaso hindi po eh. Si kagawad, hindi raw malaman ang gagawin matapos makita ang ginawa ni Olaguer kay Jasmine. Naghahalo yung emosyon ko, tsaka yung utak ko na ano ba yung gagawin ko, ano yung gagawin ko, ganun. Tapos yung pakiramdam na kabang-kaba ka, hindi ko po talaga nasabi. Minabuti raw muna ni Gemma na ilapit ang insidente sa kanilang chairman na si Romancito Lagao. Nung nag-usap po kami ng same day, kinuwento ko na sa kanya kung ano po yung mga nakita ko. Siyempre, ang reaction po ni chairman, same din. Na hindi din po siya makapaniwala, nag-iisip, ganun. Tapos sinabi niya lang sa akin na siya na daw po bahala, kumausap. Pero lumipas naman 3 araw, mukhang hindi pa rin daw nasasabi ni chairman kay Martha ang nangyari kay Jasmine sa loob mismo ng barangay hall. Todo sa family, syempre, humingi po ko ng sorry. Ulit ko po sinasabi sa kanila. Tsaka kahit ano pong mangyari, talagang maninindigan po talaga ako as a witness. Dahil ito yung totoo para doon sa bata. November 4, sinubukan ng resibo na makapanayam ang punong barangay pero tumanggi siya. Ayun lang, sabihin niyo na lang po kung ano yung part ng barangay, bakit yung gano'n. Hindi ako makapagsalita. Gayunpaman, kinumpirma niyang tinanggal na sa pagiging tanod si Olaguer. Sino nga ba ang 56 na taong gulang na si Olaguer sa kanilang lugar?
Mahigit isang dekada na siyang naninilbihan bilang tanod. Tanod, tricycle driver, yun lang. Nung kagawad ako, tanod na siya. 15 o 16 years siya. Pero sa pagsasaliksik pa ng resibo, napag-alamang hindi pala ito ang unang beses na nasangkot siya sa pang-aabuso sa bata. Ayon sa natanggap naming impormasyon mula sa PNP WCCU, taong 2005, nang may nagreklamo laban kay Olaguer para sa kasong paglabag sa RA 7610 o Child Abuse. Ang kanyang biktima raw noon, batang babae na 5 taong gulang lang. Nang puntahan ng resibo ang Imus Cavite PNP, kinumpirma nilang naisampa ang reklamo noong 2005 pero hindi na raw itinuloy ng complainant ang kaso. Sir Olaguer, lalabas at lalabas din po ang mga sikreto ninyo. Ano naman po kaya ang say ninyo? November 4, 2025, natunto ng resibo ang bahay ng tanod na si Olaguer. Kakanta naman kaya ang akusado tungkol sa mga paratang laban sa kanya? Tiyaki ni Olaguer ang unang humarap sa amin, si Minerva, isang kagawad ng barangay 541. Gusto lang po sana namin, ma'am, makausap. Makunan po ng side yung inyong pamangkin daw po na gumawa po nitong nangyari. Maya-maya pa, lumabas ang tanod na si Olaguer at nagsabing handa siyang magpaunlak ng panayam sa resibo. Pero ilang saglit lang, matapos makausap ang ilang kamag-anak, bigla na lang nagbago ang isip ng tanod. Opo, kami po yung Pwede pong papatay mo na inyo. sige po, sige po. Dali lang po Okay, sige po. Wala, sir. Sir, dati, hindi naman po kayo camera shy. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, nakarating na raw sa City Legal Officer ang kaso. Kasalukuyan na rin daw inaaral ng konseho ang mga kasong administratibong isinampa laban sa chairman at 2 kagawad. Mula sa Manila Barangay Bureau ay finorward na sa ating sanggunian, sa ating City Council of Manila, ang mga kasong grave misconduct, gross negligence of duties at abuse of authority doon sa mga barangay officials. So aaksyonan yan ng ating City Council. Magkakaroon ng resolution dyan. Manalig tayo sa gagampan ng duty ng ating mga local officials at LGU Manila. Kung mga ganitong masiselan, lalo na mga minor de edad, na kabataan ang involved, hindi naman natin pwedeng basta idaan sa areglo dahil dapat mayroong managot sa batas. Sa ngayon, nakatutok si Martha sa pag-aalaga sa anak ni Jasmine. Sa pahintulot ng kanyang ina, saglit na nakausap ng resibo ang bata. Masaya po ako kasi kasama ko si mama. Ano yung gusto mong mangyari kay mama, na sabihin kay mama? Mahal ko po siya. Ayon sa PNP, inilapit na nila si Jasmine sa Child Protection Unit ng Philippine General Hospital. Dito siya makatatanggap ng nararapat na psychological intervention at patuloy na gabay. Lalaban ako hanggang dulo para sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na tumutulong sa akin ng palihim. Sa GMA 7, kay Mr. Emil Sumangil, sa Resibo. Maraming salamat sa tulong ninyo sa amin. Ang barangay ang unang takbuhan ng mga naapi at nangangailangan. Pero paano kung ang mga taong inaasakan mong magsasalba ay sila palang pagmumulan ng takot at pangamba? Sa mga pagkakataong ganito, kakampi nyo ang resibo na maninindigan na dapat silang managot at maparusakan sa ngalan ng katarungan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel